So, good morning guys. Ito naman ako guys. Uh, Real talk tayo, ano? Iyon naman talaga ang pinag-utos ng Diyos sa akin na manggamot at mangaral. Dahil nga sa pangyayari ngayon, wala naman may gusto. Itong mga trahedya na lagi kong binabanggit sa inyo. Na ano ang ini-expect natin sa Pilipinas. Lagi yung naririnig yan sa mga live ko at saka sa Zoom ko. Na binansagan ito ng Diyos na makasalanan ng bansa. So sa pag sinabi ng Diyos na makasalanan ng bansa Pilipinas, anong ini-expect natin? Nandito talaga ang kapabayaan o pabayaan ng Diyos dahil sa sobra na makasalanan. Yun ang sinasabi ko sa inyo palagi. 100% aasahan ko talaga yan na may maraming darating na malaking trahedya. Magwasak ng ari-arian at pumikil ng buhay ng kababayan natin. Ito kasi yung hindi nyo kayang paniwalaan. Daming nagsasabi na ako daw ay false prophet dahil wala daw ang Bible na ginagamit. Kasi namulat kayo sa Bible na ang mga ngaral kailangan ng Bible. Yun ang magkaalam kasi ninyo eh. Na hindi nyo ginagamit ang isip sa tama. Kung isipin nga ninyo, ang unang apostol noon, 2,000 years before Christ, nangaral sila. May Bible ba sila? Di ba isipin na ninyo mabuti yan? Pero dahil na after Christ na nangaral ang mga tao, ang apostol na huli, gumamit na sila ng Bible. O yung pastor, pare, magamit sila ng Bible para ikwento kung ano nangyari. Pero sa pagbago ng tao nga, dahil sa pagtatag ng relihiyon, natuto gamit ng salita at pangalan ng Diyos para kumita ng pera, kaya binagbago ang Bible. Sa makatwid, sa una pa lang, sa paggawa pala ng Bible, hindi na totally lahat sa galing sa Diyos yan. Kasi kwento na nga lang yan eh. Malinaw naman, naniwala nga kayo na ang Bible eh, pinagtagpi-tagpi na lang yan. Pinagsama-sama. Doon pa lang eh. Malinaw na hindi na siya banal. Pero pinaniwalaan yung banal. Naniwala na kayo na ang Bible na buo, base sa pagtagpi-tagpi ng kwento. So, tagpi-tagpi, kwento na lang yun. Hindi talaga galing sa Diyos yun. Di ba? Kung ano yung istorya, pinagsama-sama. Pero kwento na lang yun. Kaya hindi pwedeng maging banal. Pero ang tao kasi napaniwala ng mga pare na yun at pastor na banal. Lalo na sa bagong mga henerasyon. Kasunod na henerasyon. Lalong napaniwala. Kaya nga pare at pastor, binansagan ng Diyos na makasalanan, na biruan makasalanan. Dahil na biruan makasalanan, kayo mga naniwala, maging number 2 kayo. Kasi hindi na kayo nag-isip ng tama eh. Naniwala na lang kayo. Plus iba pang turo nila na paniwala kayo. So ngayon, lumalabas pag ako na ang magsasalita, yun talaga ang ginagamit ninyo. False prophet ako. Maraming tao nagsasabi guys na false prophet ako.
Lagi kong sinasabi, ito yung ginagamit nilang sandata. Nilagay ito sa lahat ng Bible. Kasi nga 'pag wala nga silang gamiting false prophet, na samantalang sila naman yun ang false prophet, kapag lahat ng tao maniwala sa akin, mamatay ang ano nila, malusaw ang relihiyon nila. Mawalan sila ng kita. Kasi ang relihiyon nga negosyo yan. Kaya ito yung panangga nila, ang false prophet. Pero kung isipin ninyo, nakapag-aral naman kayo siguro, kahit nga siguro elementary na bata o wala pinag-aralan. Pag sinabi kasing false prophet, hindi totoo, di ba, ang sinasabi ng tao? Kaya false prophet eh. Ano ba ang false? Hindi totoo. Di ba? Ngayon, yung mga sinasabi ko, totoo lahat. Nagkatotoo lahat. Tapos ngayon, ako na ngayon ang false prophet. Samantalang yung pare ninyo, pastor ninyo, ang mga sinasabi nila, ang turo nila, hindi naman totoo. Una pa lang, sinabi, ginamit sila ng Diyos. Hindi naman sila ginamit, no? Di ba? False prophet na. Mali na, hindi na totoo. Kung sinabi lang banal sila, nagbanal-banalan o banal, hindi rin totoo. Kahit kailan di sila maging banal. Naniwala kayo ng banal, hindi niyo alam kung anong banal. Di ba? Kung sinabi ng Diyos, hindi rin totoo. Kaya hindi naman talaga nila kausap ang Diyos. Doon pa lang makikita na ninyo na sila ang false prophet. Plus yung turo nila na yung ipadasal na hindi naman talaga totoo. Na ang dasal nila o dasal mo para sa ibang tao, hindi naman talaga totoo yan. Kahit anong dasal, kahit dasal sa mga kaluluwa, hindi totoo yan lahat. Marami na akong paliwanag dyan. Paulit-ulit. Kailangan ko ulitin. Sabi namin ng Diyos, ulit-ulitin mo ito. Ngayon, ito mga sinisiwalat ko, tulad ng pinamulat sa tao, na yung mga revolto ninyo naghimala. Walang bato, kahoy, simento, o ceramic, o plastic na maghihimala. Kasi nga ang Diyos ay buhay. Ngayon, kung ako nga ang Diyos maghimala o may iparating ko sa tao, hindi ako gagamit ng bato, hindi ako gagamit ng simento o ceramic. Gagamit ako ng tao na buhay para masabi ko yung gusto ko. Di ba? Anong ginawa ng mga tao ng Diyos noon? Gumamit ba siya ng bato? Kahoy wala, di ba? Sinong ginamit niya? Di yung mga, mga apostol. Kinausap niya sa mga gitar pag-inip. Sa akin ay iba. Kasi hindi pa naginip. Ang espiritu ko talaga lumalabas. Paano natin sabing lumalabas? Dahil sa sinabi ng Diyos eh. Na ang power of mind mo is powerful yan. Lalong powerful yan pag naging espiritu ka. So, ibig sabihin, yung espiritu ko lumalabas talaga. Pinagkaloob ng Diyos ito lahat. Para manggamot ako at mangaral. Yun yung sabi niya. Manggamot ka at mangaral. Iligtas mo mga tao. Ibig sabihin ng Diyos, reminder. Bakit hindi niyo maunawaan? Napakasimpleng paliwanag. Bukod sa paliwanag, may basihan at may batayan. Sabi nga ng Diyos pag sila mangaral, magbuklat sila ng libro. O, pag ikaw nangaral, nakabuklat ng libro. So, ito yung Bible. Yung sinasabi ko na pabago-bago ng tao. At hindi totoong lahat yan ay galing sa Diyos yung sinabi sa Bible. Libro na talaga. At hindi rin banal. Kasi kung sinabi yung banal, pure talaga galing sa Diyos yun. Hindi naman Pinagtagpi-tagpi lang yun Pero kayong mga tao, naniwala kayong banal. Di ba? Yun ang masaklap nga sa tao. Na may utak, may pag-iisip, pero hindi ka nagagamit sa tama. Ngayon, yung mga
sinasabi ng Diyos, hindi lang ko naman ngayon sinabi, hindi lang itong taon na 'to sinabi. Sinabi ko 'to mula pa ng 2013, 14, 15 na sinasabi ng Diyos na ang dating lugar na hindi binabaha ngayon babae na. Ang dating ilog na hindi umaapaw ngayon aapaw na. Ang dating tubig dagat na himakit sa lupa ngayon aakyat na. 'Di ba? Nangyayari na lahat ito na lately lang, eh. Pinagsigawan ko 'to ilang taon pa nakalipas. Kasi sinasabi ng Diyos, ipahigop ko ang tubig dagat at dalhin sa himpapawid at ibuhos sa kalupaan. Hindi kulang pinagsigawan itong taon na 'to. Ilang taon na pinagsigawan ko 'to at nangyayari din. Yung sinasabi ng Diyos, 1 times 1 times 1 1 times 1 1 1 equals triad niya. Ipanaliwanag ko yan. Na kung dati nakaranas tayo ng intensity 5, 6, 7, ngayon mas mahigit pa. Kung isang lindol lang sa isang taon, ngayon marami na. Yung isang bagyo lang, sa isang pasada, ngayon 2, 3 na. Kung ang lakas yan 100 kilometers per hour, ngayon dubli-dubli na. Yun ang pinaliwanag ko dyan. At yun din ang nangyayari. Di ba? Yung sinabi ng Diyos na nakakalbo ang kabundukan, nasa mensahe yan. Nalulungkot sa ginawa ng tao. Yung pag-aabuso. Pagbubungkal sa kabundukan, yung mga mining. Na walang habas pag pinaputol ang mga puno. Na ang puno na yan, ang bundok na yan, nilikha ng Diyos yan panangga sa pag may ulan para ang mga tao hindi masalanta. Pero ang ginawa ng tao, inaabuso. Dahil sa pera. Ngayon, sasabihin niyo, false prophet ako. Na malinaw naman sinabi ng Diyos na magamot ka at mangaral. Samantalang hindi nyo maisip na ang false prophet, yung mga pare at pastor ninyo, sinasamba ninyo. Sinasamba ninyo ang mga turo. Ngayon, yung nangyari sa Cebu, na buong Cebu, diehard sa Santo Niño. Ngayon, dito ngayon kayo mag-isip. Marami kayong matutunan ngayon sa nangyayari ngayon sa inyo sa Cebu. Dahil pinagsigawan ko niyan sa Cebu. Nagkrusada ako hanggang sa online, sa lahat ng social media. Nasa to ninyo ay hindi totoo yan na naghimala. Kaya nagkrusada ako sa Cebu City. Maraming tao sa paligid. Pero sino nag-attend? Yun lang mga taong kinamot ko na ilan-ilan. Nakakalungkot. Pero magagawa ako. Hindi man hawak ng Diyos kalooban ng tao. Yun ang kalayaan ng tao. Malaya kayo kung anong gusto ninyo. Maniwala kayo hindi. Pero pagkandaan ninyo lahat ang pasya ng Diyos sa ginagawa ninyo. Nandiyan na lahat patunay. Hindi nyo kaya paniwalaan. Nagkrusada ako sa Balamban. Pagkatapos ng krusada, nabi kasada ako, ilan lang nag-attend. Alam niyo kung saan ang gagaling nag-attend? Pati sa Cebu City. Galing pa ng Bohol, galing ng Cagayan de Oro, galing Camiguin, galing Maynila. Pero yung mismo sa paligid na yan, yung ginamot ko lang na taga Cebu. Pailan-ilan. Pero yung mismo nandoon, nakatunga nga lang. Anong nasa isip at sinasabi? False prophet yan. O ngayon, yung nangyari ngayon sa Cebu. Namigay sila ng flyer sa Balamban, pinaghahagis lang doon sa palengke. Ano nangyari sa Balamban? Tinabakan ng putek ang palengke ninyo at may nangamatay din.
Ngayon, yung nangyari ngayon sa Cebu, namatay ang buong pamilya, namising ang buong pamilya, o isa lang ang nasalba sa isang pamilya. Nawasak ang mga ari-arian. Di ba? Tinabakan kayo ng putik. Nakatapon o natabunan ang mga kutsi ninyo na pinagmalaki ninyo. Nilubog kayo sa lindol. Di ba kayo nakaahon sa lindol? Sinundan pa ng trahedyang sobra-sobra. Ngayon, matuto na sana kayo. Mag-isip ng tama. Dahil ako guys, totoo talaga akong ginamit. Na wala akong kinakatakutan. Na yun ang utos ng Diyos. Na palalahanan mo ang mga tao, iligtas mo sila. Ang lahat ng ito pinaalala ng Diyos. Kaya ang nangyayari sa inyo ngayon, matuto na sana kayo mag-isip. Ngayon, nasaan yung pinagmalaki nyo sa ito ninyo? Na halos kayong lahat napapahamak. Kung ako ang santo ninyo, sinasamba ninyo, wino-worship ninyo, pinaparada ninyo, pinipestahan ninyo, pinagkaguluhan ninyo. Di ba? Papayag kaya ako na gano'n ang mangyari sa mga taong kumikilala sa akin o sumasamba sa akin? Hindi ah. Dahil sinabi niyo nagmilagro ang santo ninyo, dapat may ginawang santo ninyo. Dapat sinalba kayo. Dapat iligtas kayo. Sa panahon ng mga trahedya, sino tinatawag ninyo? Di ba Diyos ang tinatawag ninyo? Dapat santo ninyo ang tinatawag ninyo. O pare ang tinatawag ninyo. O pastor ninyo. Di ba? Sa turo ko, Diyos lang ang pwede makapaligtas. Dahil Diyos lang ang makapangyarihan. Pero sa inyo, santo ninyo makapangyarihan. Ribulto ang makapangyarihan. Pero sa akin, walang ibang mapangyarihan kundi Diyos lang. Siya ang naglikha. Siya ang tagapagligtas. Kaya makakita siya ng before and after. Makita siya ng kasalanan ng tao. Makita siya ng taong buhay at mamatay. At yun ang nagagawa ko. Base sa sinabi niya na ang power of mind mo na yan is powerful. Makita ka kung anong meron sa isang tao. At makita ka ng kasalanan ng tao kahit matagal lang namatay. At higit sa lahat, makikita ka ng parating. Itong lahat ng gagawa ko, ito talaga. Makikita ninyo na sa mga song. At sa nagagawa ko, boses ko makapagaling. Tunay ako makikita ng taong buhay at masabi ko mamatay. Maraming naisampulan yan. Bakit ninyo kayo paniwalaan? Bakit ipinipilit ninyo na false prophet ako? Ito yung nangyayari sa inyo ngayon. Pinatunayan ng Diyos ang lahat ng sinasabi ko na inutil ang santo ninyo. Yun ang kuna ninyo ng base. Kung totoo ang santo ninyo, totoo ang mahal na birhen ninyo, totoo ang San Lorenzo ninyo, o sino pa mga santo na puno ng simbahan ninyo ng santo, hindi mapayag ang mga santo na yan. Na sinasabi nyo, tumutulong, yun ang lapitan ninyo, yun ang tawagin ninyo. Di ba? Nasaan ang Diyos doon? Wala. Nagmumukwak ang Diyos sa isang sulok na siya naman talaga ang tagapagligtas. Siya ang nagbigay ng gabay. Siya lahat. Tama ang paniniwala ko. Bakit tama? Dito ibinigay ng Diyos ang power of mind eh. Na sinasabi niya, ikaw ang tunaniwala sa akin si Jesus Christ. Kaya nabiro kasi napili ko, bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo is powerful. At yun yung mga nagagawa ko na sinasabi ko sa inyo. Ngayon, nasaan yung
sinasabi ninyong ang turo ninyo o paniniwala niyo ay tama at kayo yung hindi false prophet na wala naman kayang gawin ng mga pare at pastor ninyo. Kayo mismo wala din kayang gawin. Sino yung naging false prophet? Kayo. Kaya pinatunayan ng Diyos ang lahat ng sinasabi ko na walang nagawa ang mga santo ninyo, walang nagawa ang mga pare ninyo. Yung sinasabi ninyong dasal, dasal ang pare, dasal ang pare ninyo. Sa lindol nga, hindi ninyo na salba ang buhay ninyo, ang buhay at kaharian ninyo. Hindi pa dumating ang bagyo. Pwede na kayo magdasal. Pag-power ko ang dasal ninyo, hindi na lalapat ang bagyo doon sa lupa ng lugar ninyo. Hindi na sana isalantain o wasakin ang ari-arian ninyo o mga matay ang tao. Yung sinasabi ninyo, dasal ninyo powerful. Pag may nangyari na, ipagdasal natin ang Cebu, pagdasal natin ang lugar na sinalanta. Ano yun? Kung kailan tapos na, doon yun ay panagdasal. Napaka-inutil kayo mag-isip. Kaya itong lahat na ito, nangyari ito lahat. Dahil sa mga sinasabi ninyo, sa mga pinupuna ako na turo ninyo na puro kasinungalingan. Dahil hindi ninyo kayang paniwalaan ang mga sinasabi ko. Dahil ako nga, ordinaryong tao na tulad ng karamihan. O tulad ninyo. Lalo't wala akong Bible na pinanghawakan. Pero ang hindi nyo naiisip na ang Bible talaga, wala naman talaga yan. Kwento na lang yan. Libro na yan. Yun ang pagkakamali ninyo. Meron kayong tamang pag-iisip, hindi nyo ginagamit sa tama. Meron kayong pangunawa, pero hindi nyo ginamit sa tama. Meron kayong mata at tainga, hindi nyo ginagamit sa tama. Nagbulag-bulagan kayo, nagbingi-bingihan kayo. Ang linaw-linaw niya sa nakikita ninyo. Kung anong ginawa ng mga kaparian ninyo, kapastoran ninyo. Anong mga gawain nila. Meron bang ginamit ng Diyos? Meron bang banal na mang-rape, mang-molestya, mangloko, manglinlang? Yun bang ginamit ng Diyos? Mag-isip nga kayo. Kaya nagsasabi talaga ako ng totoo, real talk nga ito. Pag sinabi kong tanga kayo, inutil kayo, bobo kayo, ito yung tamang salita na gagamitin ko para sa inyo. Hindi nyo pwedeng sabihin, yung ba ginamit ng Diyos? Nagsasabi ng bobo, nagsasabi ng tanga. Real talk nga eh. Dahil ito talaga ang kalooban ng tao. Nakikita na ng rapist, ang pare. Sinasamba. Pinagsilbihan. Di ba? Ipinagtanggol. Nakita na naluluko. Di ba? Tao lang. Pero kinilalang banal. Ang sarap niyo pag-uunto guys, maniwala kayo. Nagtambak ang kaso ng mga pare ninyo. Kaya sabi ko sa inyo, bukas naman ang lahat sa YouTube. Nandoon ang mga kaso ng tambak, mga rape case, mga molestya. Hindi lang hundreds. Thousands yan. Pag sinabi ko, sinisiraan. Yun ang madaling sabihin. Sinisiraan rin ng mga pare. Di ba? Kung hindi ba kayo tanga, bobo, inutil mag-isip? May sira ba na sinasabi ko ng gawain? Nakapag-aral kayo,
pero hindi niyo alam paano gamitin ang mga salitang dapat doon sa isang tao na tinutukoy ninyo. Malinaw naman doon na hindi yung paninira. Yung paninira, yung hindi totoo ang sinasabi ng tao. Yung false prophet nga, yung hindi totoo yung sinasabi niya. Paninira ba yun? Kaya nga real talk eh. Lahat ng sinasabi ko totoo. Wala akong tinatago sa mensahe ng Diyos. Lahat inilabas ko yan. Dahil yun ang utos ng Diyos. Pero hindi nyo kayang paniwalaan. Dahil sa pagmamatigas ninyo, aani at aani talaga kayo. Dahil sinasabi ng Diyos, kung ang lahat ng mensahe ko na ipinarating mo sa mga tao, kailangan mangyari at mangyari ito. Dahil pag hindi, sasabihin nila, sinungaling ka, nagpatotoo ka. Kaya kailangan mangyari. O di ba? Mangyari at mangyari talaga. Kaya rin sinasabi ko, sa Pilipinas na tinatawag ng Diyos na makasalan ng bansa, ano ngayon ang iisipin ninyo? Ano ngayon ang aasahan ninyo? Tiyak nandito talaga. Maswerte ang maligtas. Yan sinabi ng Diyos. Maswerte ang mga taong naniwala sa iyo. Na ginamit ng isang kapan at niwala sa akin ni Jesus Christ. Ang hindi naniniwala, wala ka nang gagawin sa kanila. Ipaubaya mo na silang lahat sa akin. At akong bahala at maraming darating. Iyan guys. Kung nakalampas kayo sa una na sinasabi niyo, bakit ako? Di ako niwala sa kanya. Bakit nandito pa ako? Oo. Pero humanda kayo sa sunod, pangatlo at pangapat. Dahil darating ang sinasabi ng Diyos. Maraming darating. Hindi nyo kayang paniwalaan. Ngayon, sinasabi ng Diyos, pag nangyari na, sasabihin nila, totoo pala na ginamit siya ng Diyos. Huli na. Nabura na kayong lahat. Nawasak ng ari-arian ninyo. Na wala na ang pinagmamalaki ninyo. Mga sasakyan ninyo, mga garang sasakyan, mga bahay ninyo, mga pera ninyo, wala na. Nalubog na kayo sa material na bagay. Lalo na sa maling turo. Kaya humanda kayong lahat. Dahil ako wala akong duda talaga. Maniwala kayo sa akin. Sasabihin ko sa inyo, more than 100%. Mangyari at mangyari lahat ng mensahe ng Diyos. More than 100%. Nahuhugasan ng Diyos ang buong Pilipinas. Maniwala kayo. Kaya laging handa. Yun yung sinasabi ng mga pumupuna. Bakit ko daw sinasabi laging handa? Oo. Dahil yun ang bili ng Diyos. Laging handa. Tatlo lang kailangan ko sa tao. Pagbabago, pagsisisi at lubos na paniwala. Alam na ninyo guys kung ano ang dapat ninyong gawin. Alam na ninyo kung anong pagsisihan. Alam ninyo babaguhin. At paano ang tunay na paniniwala. Nandyan na lahat sa paliwanag ko. Talagang interesado kayo. Nandyan ang Facebook ko. Nandyan ang YouTube. Nandyan ang lahat ng social media. Twitter, Pinterest, o ano pa man. Vlogger. Kaya hanggang dito na lang muna. 30 minutes, mahaba na yun. Paabutin man natin ng 5 oras. Pero hindi nyo kayo paniwalaan. Sayang lang yung panahon ko. Ang mahalaga sa akin na kahit pa paano,
Matuto kayo mag-isip ng tama. Ma-realize niyo lahat kung ano ang paniniwalang namulatan ninyo na puro kasinungalingan. Huwag niyo hintayin na mas marami pang mangyaring trahedya o darating sa buhay ninyo na kapahamakan. Ang lahat ng ito ay paalala ng Diyos talaga ito. So, good morning and God bless sa inyo lahat. Sa pagkita natin muli.